Mr. Silent Channel. Kabanata 451 hanggang 455. Maluwalhating misyon. 0451. Okay lang ang payat, pero huwag magpapayat dito sa dibdib at puwet, kung hindi, hindi ko na magugustuhan, nakangiting sabi ni Yefan. Buong araw mo itong iniisip, hindi mo ba ako mahal dahil hindi ako maganda? Galit na sabi ni Ning Zimo. Haha, biro lang, hindi mahalaga kung gaano ka ka-stress, tensyonado ang iyong espiritu, sabi ni Yefan. Napabuntong hininga si Ning Zimo, syempre na pressure ako, akala mo hindi ko nakikita na ang pamilya Ning, maging ang pamilya Son, ang pamilyang Dongfang, at maging si Shang Guankan ay natatakot sa iyo at gustong humingi ng pabor sa iyo. May kikinig sila sa sasabihin ko. Kung hindi, hindi sila makukumbinsi sa akin. Dapat kaya ko nang mag-isa sa lalong madaling panahon, imbes na umasa sa iyo na apihin sila, kung hindi, ang puso ng mga nasa ibaba ay kalat-kalat ng mahabang panahon. Nakangiting sinabi ni Yefan, huwag kang mag-alala, kung sanayin mo ng mabuti ang Chene Shengshui, sa malaot madali, sapat na ang iyong lakas, at hanggat ang isang pinuno ay makapagbibigay ng tunay na benepisyo sa mga taong nasa ibaba, lahat ay makikinabang dito, sino ang pipili ng walang problema. Ang iyong tinik. Well, inakbayan ni Ning Zimo ang leeg ni Yefan at sinabing, kung gayon, pupunta ako sa Sichuan Province bukas sakay ng eroplano, mamimiss mo ba ako? Siyempre gagawin ko, ngunit ako kinabukasan, pupunta ako sa Faguo, at baka hindi kita makita ng ilang sandali. Ngumiti ng masama si Yefan, inabot ang damit ni Ning Zimo, Ninger, magkakaroon ba tayo ng pasyon bago maghiwalay ngayong gabi? Dali-dali akong pinigilan ni Ning Zimo, naku, wag ka namang ganyan, 2 araw na akong hindi naghuhugas ng buhok, kita mo naman ang buhok ko na mamantika at mabaho, hintayin mo akong maligo at maghilamos ulit, okay? Okay. Paano ka naaamoy? Napakalakas ng feminine scent mo sa buong katawan mo, bakit mo hinuhugasan? Gusto ko lang amuyin ang katawan mo, lalo na doon. Sabi ni Yefan, hindi pinapansin si Ning Zimo. Ibinaba niya ang kanyang katawan at mabilis na hinubad ang pantyhose ng babae. Anong ginagawa mo, ako? Hindi ako naglaba. Hindi na kaya ni Ning Zimo. Para malinawan, may mga malalambot at malambing na boses na lang ang natitira sa boudoir. Hanggang sa hating gabi, binalak ni Yefan na umuwi para matulog. Kung tutusin, may pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng pag-uwi ng gabi at ng hindi pag-uwi sa gabi. Ngunit sa sandaling umalis siya sa tea house, natagpuan ni Yefan ang isang lalaking nakasuot ng itim na trench coat na humihit-hit ng sigarilyo sa dilim, naghihintay sa kanya. Hindi mo na kailangang tumingin sa harapan para malaman kung sino ito, masayang sinabi ni Yefan, Kuya Exi, bakit ka naririto bigla? Nagtaas ng ulo si Exi Lin Yuan at ngumisi, Boss, maganda ang araw mo, both sides are Wenru Township, napakaraming sister-in-law. Si Saliye sa Purgatory Island ay malamang napupuot sa iyo. Tara, huwag mong gawin ito, siguradong hindi ka nandito para bastyusin ako, di ba? Si Yefan ay hindi magalang, at direktang inilagay si Exi Lin Yuan sa kanyang kamay. Ang nagsindi ng sigarilyo, dinala ito at ako mismo ang humithit. Tumango si Exi Lin Yuan at sinabing, Tara, maghanap tayo ng maliit na restaurant para sa late night snack. Pumunta ako dito sakay ng eroplano, ngunit hindi ako naghapunan. Si Yefan ay natural na walang pagtutol, at dinala si Exi Lin Yuan sa isang kalapit na lumang beeping hotpot restaurant. Umorder ang dalawa ng ilang plato ng beef at mutton, isang plato ng gulay at ilang plato ng soy products, at nag-enjoy habang umiinom. Oy, namimiss ko talaga ang mga araw na nasa Siberia ako. Umuulan ng nyebe at kasing lamig ng aso. Hindi mo alam kung saan kakaladkarin ang bison, kakatayin, inumin ang dugo nito, at inihaw na karne ng baka. Hinding-hindi ko ito makakalimutan sa buhay ko, emosyonal na sabi ni Exi Lin Yuan. Ngumiti si Yefan, at isang flash ng alaala ang sumilay sa kanyang mga mata. Sa katunayan, hindi nabihira para sa kanila ang karanasang mabuhay sa kagubatan. Pagkatapos ng lahat, ang ilang mga desperado ay pumupunta sa mga lugar na hindi mapupuntahan, at ang ilan ay upang maiwasan ang pagtugis. At ang ilan ay para sa pagpatay. Sa mga lugar na iyon na malayo sa mga ordinaryong tao, may ganoong grupo ng mga tao sa mundo sa ilalim ng lupa, ngunit naiiba ang kanilang buhay. Matandang Exi, pupunta ka ba sa Europa ngayon? Kung mayroon kang anumang mga espesyal na tanong, mangyaring sabihin sa akin. Tanong ni Yefan habang inaalog ang kanyang baso. Mas naging seryoso ang ekspresyon ni Exi Lin Yuan, Boss, kung ayos lang, pwede ba akong pumunta dito sa gabi? Nakilala ko na si Xiao Ziner sa maghapon, bakit hindi mo siya hayaang magdala sa akin ng sulat? Nagtataka si Yefan. Bagaman mahusay ang kung fu ni Xiao Ziner, maaari mong makita ang isa o dalawang bagay tungkol sa boss. May ilang mga problema na hindi mo siya makakausap ng harapan. Nakangiting tanong ni Yefan, napakahiwaga. Tridor kaya ito? Isang bagay na ganoon. Natigilan si Exi Lin Yuan at nag-thumbs up, napakatanga ko, boss, henyo ka. Paano mo nalaman na tridor ang tinutukoy ko? Hindi ko mahulaan ito, paano ka magiging boss mo?
Ngumiti si Yefan at pinitik ang ashtray, bakit, may traidor ang Dragon Soul. Malungkot na tumango si Exi Lin Yuan, bagaman hindi pa ako sigurado, ang Dragon King at ang tingin namin ay napaka-posible na may isang traidor sa aming team. Hindi mo alam, isa sa ang mga pangunahing organisasyon na aming sinisiyasat sa nakalipas na 2 taon ay ang Asura Society. Ang Azure King ng Azure Society na ito ay napakatuso. Hanggang ngayon, hindi namin alam kung sino siya at saan siya nanggaling. Alam ko na ang taong ito ay sumasabotahe at nag-uudyok saan man sa ating hangganan, at ang kanyang mga tagasunod at puwersa ay palaki ng palaki. Bagamat na-atake na namin ang marami sa kanilang mga kuta at napatay ang maraming miyembro ng Azure Society, nakilala ka rin ng amo noong huling pagkakataon. Nakarating na kami sa ganoong uri ng pangkat, at nasira namin ang higit sa 100 mga ito. Gayunpaman, sa tuwing mayroon kaming tiyak na impormasyon ng coordinate ni Haring Azura at magpadala ng isang master doon, ito ay walang laman. Napapikit si Yefan. Yan, so, dapat nagpadala ka ng isang tao para makalusot sa Azure Society. Inalis din nila ang mga nakalusot. Oo, mayroong hindi bababa sa 5 natitirang ahente na nakalusot sa Azure Society, ngunit sila ay natuklasan nila. Assassination. Napabuntong hininga si Exi Lin Yuan, kung ang mga taong ito ay hindi maalis, maraming mga pinuno ang naglalagay ng presyon sa amin. Sa ganitong paraan, mayroon talagang traidor. Sa antas ng mga ahente ng Dragon Soul, malabong 5 katao ang magkasunod na papatayin. Sabi ni Yefan, sa pagkakataong ito, pinaghihinalaan mo ang taong ipinadala sa Europe para lumahok sa Scitech Rating Conference. Oo boss, pero hindi kami sigurado kung sino ang traidor, at si Xiao Ziner ay hindi magaling sa pagkilala sa mga ito, ang tanging mapagkakatiwalaan ay ikaw. Same time na sinabi ni Exi Lin Yuan, boss, tulungan mo kaming bantayan ito, sa palagay ko kung umiiral ang traidor na iyon, tiyak na makakahanap siya ng paraan para makipag-ugnayan pa sa Shearer Association habang siya ay pumunta sa ibang bansa sa pagkakataong ito. Dahil dapat marami siyang totoong impormasyon, kailangan itong ibigay ng personal sa Shearer Club. Ngumiti si Yefan at sinabing, hindi ko magagarantiya na makikilala ko ito, salamat, hindi mo man lang makita kung sino ang traidor, kaya maaaring hindi ko ito magawa. Napabuntong hininga si Exi Lin Yuan, lahat sila ay mga kasamahan ko, nakikita ko sila, imposibleng maging isang tagamasid, boss, iba ka, napakatumpak mo, kung hindi mo kami madadala sa buong banal na digmaan, maaari kang makalusot sa iba-isa kang eksperto sa pagsasabuatan. Lalong paimbabaw ang pambabala mo, hindi ko na kayang pakinggan. Itinaas ni Yefan ang kanyang baso, okay, tutulungan kita ng libre sa pagkakataong ito, may utang pa ako sa iyo na Dragon Soul. 2 bagay, ito ay dapat na isa. Sinabi ni Exi Lin Yuan na may nahihiyang mukha, ito ay walang kahihiyan para sa Dragon King, kapatid, nagpapasalamat ako sa boss. Ang maluwalhating misyon ng pagprotekta sa pamilya at sa bansa ay nakasalalay sa iyo, boss. Kabanata 0452 Mahabang paglalakbay. 0452. Pagkatapos kumain ng late night snack kasama si Exi Lin Yuan, natural na itinatago ni Yefan ang lahat sa kanyang puso. Nang humiwalay, ibinigay din ni Exi Lin Yuan ang isang listahan ng mga tauhan kay Yefan. Ang lahat ng mga tao sa itaas ay ipinadala sa Europa sa pagkakataong ito ng Dragon Soul Conference. Kung umiiral ang traidor, ito ay kabilang sa mga taong ito. Pagka-uwi ni Yefan, inabot ng mahigit 1 oras para basahin lahat bago sinunog ang mga materyales. Nalaman niyang pumunta siya sa Europe sa pagkakataong ito, at marami siyang dapat gawin. Siya ay abala sa kanyang asawa, at kailangan niyang pumunta sa Scitech Rating Conference para maging yaya at detective. Talagang pinaghirapan niya. Makalipas ang 1 araw, sumakay sina Yefan at Su Qingzuo sa eroplano patungo sa Eternal Kingdom, natural na nasa unang klase sila. Sa pagkakataong ito, si Chenya ang orihinal na sasama. Pagkatapos ng lahat, si Chenya ang punong katulong sa teorya, ngunit dahil si Chenya ay tila nasa yugto ng pag-ibig, at ang Spring Festival ay nalalapit na, kailangan niyang makipagkita sa mga magulang ng magkabilang partido kasama ang kanyang kasintahan, kaya natural na maghanda siya para sa holiday ng maaga. Sa makatuwid, maginhawa para kay Yefan na makipaglaro kay Su Qingzuo nang hindi kinakailangang kumilos sa harap ni Chenya. Ito ang huling malaking trabaho bago ang Spring Festival. Matagal nang naghahanda si Su Qingzuo, at natural na mataas ang loob niya kapag pumunta siya. Hindi talaga alam ni Yefan kung ano ang gagawin nilang dalawa sa Europe sa pagkakataong ito. Ang lahat ay upang sundin ang kanyang asawa na gumawa ng toyo, at hindi sila nang ahas na sabihin kay Su Qingzuo na pupunta sila sa Scitech Conference o kung ano. Mahaba ang paglalakbay, at nakakainip ang daan patungo sa langit. Ang flight attendant ay isang magandang puting babae. Bagamat siya ay nasa 30 at 40, siya ay napanatili ng maayos. Si Yefan ay walang ginagawa sa eroplano, nakikipag-chat sa stewardess, matatas sa wikang banyaga, at paminsan-minsan ay nakakapagsalita ng kaunting authentic local accent, kasama ng kaalaman mula sa buong mundo, mabilis siyang napalapit sa dayuhang kagandahang ito. Pinanood ni Su Qingzuo si Yefan na nakikipag-chat sa isang flight attendant na tulad nito,
nakaupong mag-isa, at ayaw niyang basahin ang mga dokumentong iyon sa negosyo. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, naglagay si Su Qingzhou ng isang stack ng mga materyales na gagamitin niya para sa pulong sa bansa at inilagay ito sa harap ni Ye Fan. Tingnan mo ito, para wala kang maintindihan, sabi ni Su Qingzhou. Nag-aatubili si Ye Fan, wala siyang interes na makita ang mga bagay-bagay sa mga shopping mall na ito. Miss, mabuti na iintindihan mo ito, ako na lang ang magiging translator at bodyguard mo. Bakit hindi ka man lang motivated? Hindi ba mas mabuting matuto pa? Pinanlakihan ni Su Qingzhou ang kanyang matingkad na mga mata at sinabing, bilisan mo at magbasa, bibigyan kita ng tanong pagkatapos mong basahin ito, at susubukan kita kamakailan. Lumaki na ba ito? Ano? Sinusubukan mo pa rin ako? Iiyak na sana si Ye Fan, asawa, hindi pa ako nakapagtapos ng elementarya, ano ang sinusubukan mo sa akin? Dahil hindi ka pa nakakapag-aral, hilingin ko sa iyo na mag-aral ng higit pang mga majors. Kaalaman sa sexual, samahan mo akong makilala iyong mga dayuhang negosyante, alam nilang katulong kita, at palagi silang magtatanong tungkol sa negosyo ng kumpanya. Narinig ito ni Ye Fan at nadismaya niyang sinabi, bakit ka nag-abroad, katulong mo pa rin ako, hindi ba ako ang asawa mo? Nakita ni Su Qingzhou ang malungkot na mukha ng lalaki, lamambot ang kanyang puso, naisip niya ito, at sinabing, kung gayon. Kung gayon ay wala kang kasal sa akin. At saka, hindi ka nag-propose sa akin o ano paman. Hindi ko masasabing biglaan sa labas ng mundo na pakakasalan kita. Nabuhayan ng loob si Ye Fan pagkatapos marinig ito, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa mukha ni Su Qingzhou, at sinabi niya, asawa, kung magpo-propose ako sa iyo, papayag ka. Pagkatapos ay magkakaroon tayo ng kasal, at maaari nating ibunyag ang pagkakakilanlan ng mag-asawa. Si Su Qing na may pamumula sa mukha ng nyebe, tumalikod siya, hinawakan ang papel sa kanyang kamay ng hindi natural, at sinabing, ako. Hindi ko alam, paano ko malalaman kung hindi mo ako hihilingin na sumang-ayon. At saka, maaaring ito ang unang pagkakataon na papayag ako. Tinatanggihan ka. Mukhang nanlumo si Ye Fan, bakit ka pa tumanggi? Ano ang unang pagtanggi, gusto mong mag-propose ako ng 2 beses? Kung nangako ako sa iyo minsan, sobrang mura para sa iyo. Paano mo malalaman kung gusto mo talaga akong pakasalan ng hindi nagmamakaawa ng ilang beses? Sabi ni Su Qingzhou. Lumaki ang ulo ni Ye Fan nang maisip niya ito, hindi na kailangan. Asawa, kalahating taon na tayong certified, hindi mo ba ako pinaglalaroan ng ganito? Bakit? Hindi ka ba masaya? Ang hilig mong mangasar ng mga bulaklak, at may mga babae ka sa labas. I don't care about this with you, buti sana kung hindi kita hiwalayan, iniisip mo pa naman na masyado akong nagtatanong. Galit na sinabi ni Su Qingzhou, kung ayaw mong magtanong, kalimutan mo na. Hindi ako magpapakasal. Ye Fan ay hindi na makapaghintay na gumuhit ng iilan ibaba ang iyong bibig, bakit kailangan mong sabihin ito, halos nakalimutan ko ang unang prinsipyo ng pagsuyo ng isang babae huwag pansinin kung ano ang kanyang sasabihin, pangako na pag-usapan ito. Asawa, nagkamali ako, syempre masaya ako. Inaasahan ko ang pag-propose sa iyo araw-araw. Dapat akong mag-isip ng isang romantikong paraan upang makagawa ng isang proposal na papayag kang sumang-ayon sa akin sa unang pagkakataon. Taos-pusong sabi ni Ye Fan. Ngumuso si Su Qingzhou, na parang ayaw na niyang makipag-usap kay Ye Fan. Asawa, hehe. Nakangiting sabi ni Ye Fan, anong klaseng proposal ang gusto mo? Napakayaman mo, hindi ka ba gaanong kaakit-akit sa diamond ring o isang bagay? Su Qingzhou kumuha ng isang pares ng earphones at direktang isuot, huwag mo akong tawagan, sino ang asawa mo, gusto kong makinig ng musika. Sinabi ni Ye Fan sa kanyang puso na mayroong isang drama, hanggat handa siyang makipag-usap sa kanya, nangangahulugan ito na hindi siya masyadong galit. At saka, headphones lang ni Su Qingzhou, walang nakasaksak, anong kanta ang pinapakinggan mo? Halatang nagpapanggap na sinasadya. Asawa, iyong uri ng malaking brilyante na may daan-daang carats, maaari ba kitang gawing super big diamond ring? Tanong ni Ye Fan. Sumimangot si Su Qingzhou, pambihira ka, ayaw ko ng ganoong kalaking brilyante, at kadalasang hindi maginhawang suotin. At saka, kung may pera ka, mabibili mo ito, na sobrang boring. Kung gayon, kukuha ako ng maraming diamante, gagawa ng kwintas na diamante, pulse areas na diamante, at koronang diamante, upang ang buong katawan ng aking asawa ay kumikinang, parang diyosa. Naisip ito ni Ye Fan at naisip na maganda ito. Ngunit umiling pa rin si Su Qingzhou, hindi ito sinsero, mabibili mo pa rin ito kung may pera ka, wala talagang bago. Napakamot ng ulo si Ye Fan, tapos ang marriage proposal ay binili ng pera. Tapos bibilhan kita ng antik. Sikat na painting o ano? Elegante. Baliw, sino ang nag-aalok ng isang antigo at isang pagpipinta? Ipipikit na sana ni Su Qingzhou ang kanyang mga mata. Ano ang gusto mo, Mrs.? Napakamot ng ulo si Ye Fan. Ewan ko ba, ayaw mong mag-propose, sa bagay, ayaw mo naman. Walang pakialam na sinabi ni Su Qingzhou, ayoko rin na makasama ka sa kasal, masyadong mahirap ang kasal, kailangan mong pumili ng damit pang kasal,
pumili ng hotel, pagkuha ng litrato, pag-imbita ng mga bisita. At saka, kung alam ng mga tao sa Huawei na nagpakasal ako sa isang pangit na lalaki, pagtatawanan nila ako. Nababaliw na si Ye Fan, bakit ang pangit ko? Asawa, personal attack ito. Ngumisi si Su Qingzhou, wala akong pakialam, magpakasal ka sa ibang babae, hindi na kita papakasalan. Tiningnan ni Ye Fan ang pink na labi ng babae, at sa sandaling nagngangalit siya ng kanyang mga ngipin, hindi siya maaaring maging malambot, kaya matigas siya, kaya hinawakan niya ang mukha ni Su Qingzhou, at hinalikan siya ng probe sa isang malaking bibig. Kabanata 0453 Asawa ko siya. 0453. Ham. Si Su Qingzhou ay kinagat ng lalaki ng halos 1 minuto, ngunit sa una ay hindi niya maitulak si Ye Fan palayo, ngunit makalipas ang kalahating minuto, kinailangan siyang bully ng lalaki ng ganoon. Pagkatapos ng paghalik ni Ye Fan, ngumiti siya ng matamis, hinawakan ang malarosas na mukha ng babae, at sinabing, asawa, bakit ang tamis ng laway mo, kumain ka na ba ng pulot? Hindi napigilan ni Su Qingzhou ang kanyang malamig na ekspresyon. Walang pagpipilian kundi ihagis ang dokumento sa mga bisig ng lalaki, bilasan mo at basahin mo ito. Gusto kitang subukan. Walang magawang ibinuka ni Ye Fan ang kanyang mga kamay, asawa, hindi mo na kailangang basahin ito, bakit hindi ka nalang makipagkita sa ilang lokal na negosyante at pumunta sa isang dance party? May mga aktibidad ba? Ang mga European na negosyante ay karaniwang nag-iisa. Kung kakausapin mo sila tungkol sa mga bagong ideya, maaaring hindi nila maintindihan, dahil lahat sila ay gumagawa ng mga bagay. Tungkol naman sa kanilang sarili, pinag-uusapan nila ang lahat ngunit pinag-uusapan ang mga seryosong bagay. Pwede naman silang magyabang lang. Tsaka marami akong kaibigan kapag nag-a-abroad. Hihilingin ko sa mga dati kong kaibigan na tulungan kang ipakilala sa iyo ang ilang dekalidad na kasosyo. Talagang hahayaan kitang umalis sa pagkakataong ito at matagumpay na mapalawak ang teritoryo ng iyong negosyo. Tinapik ni Ye Fan ang kanyang dibdib ng may pagmamayabang sa kanyang mukha. Hindi ito ang kanyang pagyayabang. Ito ay nangangailangan ng maraming oras at personal na koneksyon upang magugat at umunlad sa Europa. Ito ang unang pagkakataon na opisyal na pumunta si Su Qingzhou sa lokal na lugar upang talakayin ang pakikipagtulungan. Hindi siya pamilyar sa kanyang buhay. Kahit na alam ng mga tao na siya ay may puhunan, hindi niya ibebenta ang kanyang mas maraming mukha, at hindi niya ito bibigyan ng maraming pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, hindi ito ipinadala ng estado. Entrepreneur. Ngunit kung si Ye Fan ang humarap, tiyak na maraming mayayamang tao ang nagmamakaawa na lumapit at makipagtulungan, dahil sa tahasan, ang gusto nila ay hindi pera, ngunit isang bagay na hindi mabibili ng pera. Nakinig si Su Qingzhou, ngunit naging tuwid ang kanyang mukha, at sinabi niya, ayokong umasa sa background ng iyong relasyon, kahit na hindi ko alam kung sino ang kilala mo, ngunit kung hindi ko mabuksan ang European market para sa Jinxiu Group mismo, nangangahulugan ito na kaya ko. Hindi sapat, kailangan ko pa ring mag-ehersisyo. Kahit tulungan mo ako, hindi ako ang nararapat, parang binigyan mo ako ng limos, hindi ko kailangan ng ganitong bagay. Asawa, bakit mo ginagawa ito? Sa mundong ito, nasaan ang hindi magkaroon ng relasyon at buksan ang pintuan sa likod? Ikaw at ako, hindi ba normal na gamitin mo ang aking mga koneksyon? Lahat ng iba ay ginagawa ito. Ang iba ay iba. Ako ay ako. Bakit kailangan mong gayahin ang iba? Matigas na tanong ni Su Qingzhou. Napabuntong hininga si Ye Fan. Nang marinig ang sinabi ng mga babae ay hindi na niya ito pinilit pa. Siguro para kay Su Qingzhou, sa larangan na siya ay magaling, mayroon din siyang dignidad at bottom line na dapat niyang sundin. Well, I promise you, I will not take the initiative to contact any acquaintances, but if you happen to meet someone you want to cooperate with, but I happen to know each other, hindi mo ako masisisi. Natakot si Ye Fan na baka siya ay hindi maintindihan. Busy sa pagsasalita ng malinaw. Basta ito ay makatwiran, syempre hindi ako tatutol, ngunit kung ito ay lamang ang iyong relasyon at pagkakaibigan, hayaan mo akong samantalahin ito, hindi ko gusto ito, seryosong sabi ni Su Qingzhou. Ngumiti si Ye Fan, ayos lang, aasa ako sa iyo, pagkatapos ay magaan ang loob ko, kaya ako ang iyong munting tagasunod. Ngumuso si Su Qingzhou, kung sasabihin mo kung gaano ka kagaling, hindi mo ba gagawin? Kilala mo ba ang mga taong may kakayahan tulad ni na Master Eric at Dr. Runida? Kilala mo rin ba ang pinakamayamang tao sa mundo? Para kang Secretary General ng United Nations, at ibinebenta mo ang iyong mukha sa buong mundo. Naisip ni Ye Fan sa kanyang sarili, bakit ang Secretary General ay may napakautot na mukha? Ngunit hindi na kailangang magpaliwanag sa babae, na ginawa siyang Ye Fan na isang mababangki na lalaki. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali na pakikipag-chat, sa wakas ay tumigil si Su Qingzhou sa paghiling kay Ye Fan na basahin ang dokumento, dahil ang babae ay nakatulog ng hindi namamalayan. Tiningnan ni Ye Fan ang natutulog na mukha ng babae nang may lamang at lamang sa kanyang mga mata. Bihira niyang makita si Su Qingzhou na natutulog, dahil ang dalawa ay natutulog sa magkahiwalay na silid.
Pero sa tuwing nakakakita ako ng babaeng natutulog, sobrang cute ng pakiramdam ko, lalo na ang pink at malambing na mukha, parang binalatan ng itlog, na gustong kumagad. Humingi si Yefan ng kumot sa stewardess at maingat na tinakpan ang babae. Bagamat nagsimulang mag-practice ang babae ngayon, nagkaroon pa rin siya ng pagkakataong magkaroon ng sipon. Ang flight attendant ay naiinggit at sinabi sa enamel, "Sir, ang iyong kasintahan ay napakaganda." Ngumiti si Yefan at tumango, "Asawa ko siya." Matapos ang mahigit 10 oras na paglalakbay, nakarating ang dalawa sa Paris. May branch dito ang Splendid Group. Bagamat maliit ito kumpara sa China, na may higit sa 100 empleyado lamang, narito si Su Qingzhou, na siyang chairman. Natural, sobrang excited at well-prepared din ang mga empleyado dito. Kasama sa mga dumating para sunduin si Su Qingzhou sa airport ang manager ng branch company at ilang senior executives. Ang manager ng branch company ay tubong Zia na nanirahan sa bansa, na tinatawag na Zing Enji. Bagamat mahigit 40 taong gulang na si Zing Enji, binibigyang pansin niya ang pagpapanatili. He looked in his 30s, about 1.8 meters tall, medyo guwapo. 5 o 6 na taon nang nagtatrabaho si Su Qingzhou sa Splendid Group, at ito ang pangalawang pagkakataon na nakita niya ang general manager ng branch na ito. Mr. Su, kanina ka namin hinihintay, matagal na naming inaabangan. Nang makita ni Zing Enji sina Su Qingzhou at Yefan na lumabas, agad siyang tumakbo kasama ang ilang executive para batiin sila. Si Su Qingzhou ay nakasuot ng puting water-sleeved shirt, isang dark blue na skirt na hanggang tuhod at isang khaki windbreaker. Bagaman nakasuot siya ng malaking salaming pang-araw, na tumatakip sa kanyang maitim na bilog, siya ay may hindi makamundong pag-uugali, at maganda. Tutok pa rin sa airport ang matangkad na figure. Nakita ng mga executive ng ilang branch ang boss sa unang pagkakataon. Habang nasa sabik, medyo nabighani din sila, lalo na ang ilang mga dayuhan, lahat ay nagpapakita ng mga ekspresyon ng pagkamangha. Saglit na nakipagkamay si Su Qingzhou kay Zing Enji at sa iba pa, nagsikap ang lahat. Sa totoo lang, hindi mo kailangang maging masyadong magulo. Hindi na kailangan ng napakaraming tao. Anyway, pupunta ako sa kumpanya para makipagkita sa iyo sa hapon. Hehe, Mr. Su, ito ang paggalang sa iyo ng 136 na empleyado ng aming branch. The last time I saw you was 2 years ago. Now you are both the chairman and the president. You are welcome. Huwag na tayong mawala sa chain, nakangiting sabi ni Zing Enji. Nasanay na rin si Su Qingzhou na makinig sa mga nakakabigay puri na mga salitang ito, at hindi natitinag, "Tara na, pumunta sa hotel at ilagay muna ang mga bagay-bagay." Oo, tumingin si Zing Enji kay Yefan sa sandaling ito, at nakangiting sinabi, "Ito si Assistant Ye. Ang pangalan ko ay Zing Enji." Matagal ko nang narinig ang pangalan ni Assistant Ye. Sinabi ni Yefan sa kanyang puso na kalahating taon pa lang akong sumali sa kumpanya, anong pangalan ang naririnig mo? Araw-araw naglalaro sa opisina, amoy multo. Ipokrito ito, kaya mapagkunwari din si Yefan, nakipagkamay ng seryoso, at sinabing, "Manager Zing, narinig ko na ikaw ang pinakamahalagang miyembro ng Jinxiu Group maliban kay President Su, at salamat sa iyo na ang Jinxiu Group ay nasa merkado sa ibang bansa, matagal ko na ring narinig ang iyong pangalan." Kabanata 0454 Mga pangalan ng lugar. 0454 Zing. Mukhang napahiya si NG, at nagmamadaling sinabi, "Sinira ako ni Assistant Ye, paano ko ito kakayanin? Lahat kami ay nanginginig na nagbabantay para sa Jinxiu Group. Hindi. Ang kredito ay maaaring gawin, at si Pangulong Su ay labis na nababagabag. Kami ay nagpapasalamat ako kay Mr. Su sa pag-aalaga sa akin araw-araw, at lagi akong masama ang pakiramdam tungkol dito, at iniisip ko kung paano masusuklian ang kabaitang ito." Narinig ni Yefan na malapit ng iluwa ang pagkain sa eroplano, at talagang hindi siya kalaban para purihin siya, kaya ngumiti siya at hindi malinaw na pumasa. Nakaupo sa isang itim na Mercedes-Benz S600, dumating sina Yefan at Su Qingzhou sa Four Seasons Hotel malapit sa George Avenue. Sa sikat na mundong luxury hotel na ito, para sa net worth ni Su Qingzhou, maaaring baliwalain ang bilang ng mga araw na pananatili niya. Kung hindi siya bumili ng mansion sa Paris, ipon na iyon. Akala ni Yefan ay isang kwarto, ngunit talagang nagbook si Su Qingzhou ng 2 kwarto. Gumamit siya ng marangyang suite, at nakatira si Yefan sa isang ordinaryong suite. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Yefan. Ang malaking bagay ay ang kumatok sa pinto sa gabi. Sinasamantala ang paglalakbay na ito sa Paris, bakit pa niya palalimin ang relasyon nila ng asawa? Matapos iligpit ang kanyang mga bagahe, hindi na siya masyadong nakapagpahinga. Pagkatapos magbihis ng kaunti, pumunta si Su Qingzhou sa sangay upang makipagkita sa mga empleyado, at agad na nagsagawa ng pulong. Sinunod din ni Yefan ang masipag na estilo ng saniang ng babae at pumunta sa romantikong lungsod, ngunit puno pa rin siya ng trabaho. Kasama ni Zing Enji, pumunta ang dalawa sa gusali ng opisina kung saan matatagpuan ang tanggapang pansangay, at nanatili hanggang makalipas ang alas 7 ng gabi bago matapos ang pulong. Masigasig na sinabi ni Zing Enji, "Mr.
Su, pagkatapos makinig sa iyong pagtuturo, kaming mga tao ay may mas malinaw na focus at layunin sa hinaharap na gawain, at marami kaming nakinabang. Oras na ng hapunan, at nakikiusap ako kay Pangulong Su na hayaan akong tumulong sa iyo at kay Assistant Ye. Maglinis tayo. Nag-order ako ng French restaurant na isa sa pinakamahusay sa Paris, at maging sa buong mundo. Gumawa ako ng appointment mahigit 2 buwan na ang nakalipas, at gusto kong hilingin kay Pangulong Su na bigyan ako ng mukha. Tumingin si Su Qingzhou kay Ye Fan, itanong, ano sa palagay mo? Siyempre walang problema si Ye Fan. Gutom na rin siya kaya tumanggaw siya at sinabing, tara na. Gutom na ako. Nasa Place des Vosges ba ang restaurant na iyon? Natigilan si Xing Enji at kakaibang sinabi, Assistant Ye, paano mo nalaman? Oo, nasa Place des Vosges sa Marais. Oh, malayo pa ang mararating ko. Patay gutom na ako. Ihinto mo muna ang sasakyan. Nakita kong may nagtitinda ng hotdog sa gilid ng kalsada. Bibili ako ng hotdog para masiguradong gutom na ako. Sabi ni Ye Fan. Matapos huminto ang driver, mabilis na tumakbo si Ye Fan, bumili ng 2 hotdog, at bumalik sa kotse, kumadyut habang sinasabi, tara. Sumimangot si Su Qingzhou, nagdala ang lalaking ito ng mga hotdog sa kotse, at masyadong mabigat ang amoy. Assistant Ye, nakapunta ka na ba sa Paris? Pamilyar ka ba sa Paris? Curious na tanong ni Xing Enji. Nilamon ito ni Ye Fan at malabong sinabi, okay lang, alam ko talaga ang lahat. Alam ni Su Qingzhou na napakadulas ng enamel ni Ye Fan, ngunit hindi pa rin siya naniniwala na napakaraming alam ni Ye Fan tungkol sa mga dayuhang lungsod. Anong lugar ang sinasabi mo sa Place des Vosges? Tanong ni Su Qingzhou. Nginuya ito ni Ye Fan at casual na sinabi, ang Royal Square lang na itinayo ni Henry IV. Tinawag din itong Paris Commune Square noong Enamel Revolution. Ito ay pinalitan ng Vosges Square noong ika-19 na siglo. Ang dating tirahan ng dakilang manunulat na si Hugo ay narito. Doon. Nako, mukhang kilala talaga ni Assistant Ye ang Paris, at alam din niya ang kasaysayan ng Faguo, na talagang kamangha-mangha. Pinuri ni Xing Enji, at biglang nalaman na ang assistant na ito na nakatulog sa meeting ay talagang hindi madali. Medyo naantig si Su Qingzhou. Kung tutusin, abala siya sa pag-aaral mula pa noong bata pa siya. Sa sobrang abala niya sa pag-aaral pagkatapos pumasok sa trabaho ay hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong mag-abroad para sa isang seryosong bakasyon. Napakaraming pera niya, ngunit hindi niya talaga nasisiyahan ang napakagandang buhay ng isang mayaman. Isa rin siyang dalaga na gusto ring maglakbay, magpakuha ng litrato, mamili at maglaro. Kung alam ni Ye Fan ang lahat ng mga atraksyon sa Paris, hindi ba niya magagawang hayaan ang isang lalaki na magpakita sa kanya? Talagang kilala mo ang lugar na ito, kaya bakit hindi mo ako maging tour guide sa oras na ito? Tanong ni Su Qingzhou na tila hindi sinasadya. Sa sandaling marinig ito ni Ye Fan, siya ay nasa sabik, at hinihintay niya si Su Qingzhou na tumigil sa pagtatrabaho at sumama sa kanya. Matanda. Halos hindi na tinawagan ni Ye Fan si Lucian, at mabilis na binago ang kanyang mga salita, boss, walang problema. Isasama kita para kumain, uminom at magsaya ngayong gabi. Talagang ako ang pinakamataas na antas ng tour guide sa mundo, at walang mas nakakaalam kaysa sa akin. Enjoy. Talaga, kung hindi ako maglaro, ikaw ang mananagot, sabi ni Su Qingzhou. Ginagarantiya na makumplito ang misyon. Nakangiting sabi ni Ye Fan, tinapos ang hotdog sa isang kagat. Inaasahan ito ni Su Qingzhou sa kanyang puso, ngunit hindi siya nagpakita ng anuman sa kanyang mukha. Mahina niyang sinabi kay Xing Enji sa unahan, Manager Xing, mayroon pa akong 3 araw para maglakbay dito. Nagsisi sandali si Xing Enji. Akala niya ay maaari siyang maging tour guide, kaya siya ay magpapabor sa kanyang immediate boss, ngunit ang sinumang gustong agawin sa posisyon ng tour guide ni Ye Fan ay mapangiti lang ng pilit. Makalipas ang 1 oras, dumating ang 3 sa isang restaurant na tinatawag na L'Ambroisie. Buong pagmamalaking sinabi ni Xing Enji, Mr. Su, ang restaurant na ito ay may 3 Michelin star at sikat na sikat. Kinailangan ko ng maraming pagsisikap upang makakuha ng upuan sa araw na dumating ka sa nakalipas na 2 buwan. Ang lutuin ay ang pinakadalisay at pinakatradisyonal. Mag-ama daw si chef na parehong masters. Ginawaran sila ng 3 Michelin star sa loob ng halos 30 taon, na napakabihirang. Naging interesado rin si Su Qingzhou na marinig ito. Bagamat hindi siya partikular sa pagkain, maaaring maakit pa rin siya ng isang bagay na may pakiramdam ng kasaysayan at kultura. Kung gayon, ano ang ibig sabihin ng pangalan ng tindahang ito? Tanong ni Su Qingzhou. Nang marinig ito ni Xing Enji, agad siyang natigilan, at awkward na ngumiti, hindi ko rin alam ito, pumasok ka at magtanong sa mga tauhan sa tindahan. Sinabi ni Ye Fan sa gilid, ito ay isang pangalan ng lugar. Ayon sa alamat, sa mundo ng mga Diyos ng Griego, mayroong isang lugar kung saan mayroong walang katapusang masasarap na pagkain at walang katapusang pag-inom. Ito ay isang napakagandang paraiso. Ito ay tinatawag na L'Ambroisie. Parehong nagulat sina Su Qingzhou at Xing Enji. Talaga? Hindi ka ba nagsalita ng kalokohan? Tanong ni Su Qingzhou.
Natahimik si Ye Fan, kailangan bang magsalita ng walang kaparirikon? Assistant Ye, paano mo nalaman? Kumain ka na ba dito? Tanong ni Zing Enji. Nag-isip sandali si Ye Fan, hindi, may nagsabi sa akin noon. Pagkatapos ay pumasok ka at magtanong, sabi ni Zing Enji. Pagdating ng tatlo sa pintuan, agad na magalang na tinulungan ng waiter sa restaurant ang tatlo na tanggalin ang kanilang mga jacket, at ibinalot ito para itago. Tinanong ni Zing Enji ang waiter kung ano ang ibig sabihin ng pangalan ng restaurant na ito, at ito ay eksaktong kapareho ng sinabi ni Ye Fan. Sa pagkakataong ito, medyo napahiya si Zing Enji, habang nagniningning ang mga mata ni Su Qingzhou, hindi niya inaasahan na talagang maiintindihan ito ni Ye Fan, ngunit na curious din ang babae, na nagsasabi kay Ye Fan ng parunggit na ito, tutal hindi naman nakarating si Ye Fan dito ay kumain. Kabanata 0455 Obosin. Pagkatapos iulat ang pangalan ng taong gumawa ng reserbasyon sa 0455. Dinala silang tatlo ng waiter sa isang maliit na mesa sa restaurant at umupo. Bagamat ang panlabas na dekorasyon ay mukhang napakasimple, sa sandaling nasa loob, ang malalaki at mararangyang kristal na lamp, malakihang klasikal na mga tapis area at mga oil painting, na may malakas na 18th century Rococo at transitional style, ay katanji tangi at marangya. Lahat ay nagpaparamdam sa mga tao ng isang malakas na pagkabigla sa kultura. Napakaganda ng restaurant na ito, gusto kong baguhin ang aking tahanan sa ganitong estilo. Sa sandaling umupo si Su Qingzhou, hinangaan niya ang dekorasyon dito. Nagmamadaling sinabi ni Zing Enji, Mr. Su, may kilala akong negosyante na gumagawa ng ganitong uri ng klasikal na dekorasyon. Kung gusto mo, hihilingin ko sa kanya na padalhan ka ng isang batch ng mga painting at tapestries na may ganitong uri ng dekorasyon. Ang mga painting at kumot na ito ay dapat na napakamahal. Kung talagang gusto mong gawing katulad nito ang tindahan, dapat itong magastos ng malaking pera, sabi ni Su Qingzhou. Ang pera ay numero lamang para sa iyo, Mr. Su, sabi ni Zing Enji na may nakakabigay puri ng ngiti. Uminom si Ye Fan ng tubig at tumawa, Manager Zing, alam mo ba ang pinagmulan ng mga tapis area na ito? Ano ang pinanggalingan? Hindi ba tapis area lang? Ito ay lahat ng Obosin tapestries, mga anti-gong kagamitan na nasa loob ng maraming siglo. Ang tapestry weaving ng Busan ay isa na ngayong hindi nasa salat na pamana ng kultura, sa palagay mo saan ka makakabili ng mga kumot dito? Napangiti si Ye Fan. Mukhang nahihiya si Zing Enji. Paano kaya ang dami niyang alam? Kahit minsan na siyang kumain dito, hindi niya akalain na may ganoong kasaysayan ang mga dekorasyon dito. Tumingin si Su Qingzhou kay Ye Fan nang may pag-iisip. Noong nasa ibang bansa, talagang naging kakaiba ang lalaking ito. Hindi nakakagulat na sumumpa siya na siya ang pinakamagaling sa pagkain, pag-inom, at paglilibang. Umorder pa lang silang tatlo ng pagkain, isang puting lalaki na nakasuit at leather na sapatos na may makintab na leather na sapatos ang lumapit sa kanilang tatlo. Ang puting lalaki ay mukhang manager ng tindahang ito, at nakangiting sinabi kay Su Qingzhou, itong babaeng ito, single ka ba? Dahil si Yingwen iyon, naiintindihan ito ni Su Qingzhou. Natigilan siya at tumingin kay Ye Fan. Isinasaalang-alang ang presensya ni Zing Enji, tumanggaw siya, oo, anong problema? Nakarelax ang puting lalaki. Nakangiting sabi niya, congratulations to you, His Royal Highness Prince Mohammed there, I hope na imbitahan ka sa dinner together. Itinuro ng puting manager ang isang marangyang pribadong kwarto sa hindi kalayuan. Sa salamin na bintana, makikita mo ang isang lalaking nakasuot ng puting headscarf sa loob, na sobra-sobra sa kanyang mga kilos, itinaas ang isang baso kay Su Qingzhou, na may bakas ng pagnanasa sa kanyang mga mata. Tulad nitong sikat sa buong mundo na luxury restaurant, natural na maraming prinsipe at maharlika ang gustong pumunta at kumain. Baka hindi mo alam, si Prince Mohammed, na pangatlo sa linya ng royal family ng Dubai, ay may football team sa Paris, kaya madalas siyang pumupunta sa atin para sa hapunan. Siya ay isang napaka-mapagbigay na prinsipe, at sasama tayo sa kanya. Napakaswerte ng mga babae sa hapunan. Sa kagandahan mo, sa tingin ko ay magugustuhan ka ng prinsipe. Malinaw, hindi ito ang unang pagkakataon na ang puting manager ay gumawa ng ganitong uri ng trabaho at patuloy na nagsasabi ng magagandang bagay sa prinsipe. Ngunit natural na hindi papayag si Su Qingzhou, at mas naiinis sa kanyang puso, sabihin mo sa kanya, hindi ako interesado. Siya ay masyadong tamad na pakialam kung ang prinsipe ay isang prinsipe o hindi. Kahit na lumapit sa kanya ang Jade Emperor, hindi siya papayag sa ganoong kahilingan. Natigilan ng puting manager, na para bang ito ang unang pagkakataon na nakilala niya ang isang solong babae na walang discernment. Ang ilang mga babaeng may asawa, na naakit ng prinsipe, ay kinailangang habarin ang kanilang mga singsing sa kasal upang makarating doon, at hindi kakaunti ang nag-abandona sa kanilang mga asawa. Lady, makakapag-isip ka ng maayos, bagamat napakabait at mapagbigay ni Prinsipe Mohammed, kung hindi siya masaya, maaaring gumawa siya ng ilang mga marahas na bagay. Inaanyayahan ka lang niya sa hapunan, sa katunayan, hindi ito magiging malaking bagay. Tulad ng payo ng puting manager.
Kinabahan din si Zing Enji at sinabing, Mr. Su, nabalitaan ko na itong si Prinsipe Mohamed ay may magandang relasyon kay Minister Sissoko ng Ministry of Commerce ng bansa. Nagpapaunlad kami ng negosyo dito. Kung sasaktan namin sila. Natatakot ako na magiging mahirap ito. Ano? Sumimangot si Su Qingzhou. Siyempre, labis siyang nag-aalala tungkol sa Minister of Commerce ng enamel-led country. Ito ay direktang nauugnay sa kung ang Splendid Group ay makakaligtas dito. Gayunpaman, nakaramdam siya ng labis na kahihiyan na hilingin sa kanya na samahan ng isang kakaibang prinsipe sa hapunan. Huwag mo nang isipin, huwag mo siyang pansinin, nandito ako. Ngumiti si Ye Fan at kumandat kay Su Qingzhou. Nang makita ang kalmadong ekspresyon ni Ye Fan, tumango si Su Qingzhou, at sinabing, hindi ako pupunta. Nang makita ng puting manager na hindi niya alam kung ano ang gagawin, wala siyang magawa, kaya tumalikod siya at naglakad papunta sa private room para sabihin ang sitwasyon. Kumunat ang noo ni Prince Mohamed at may sinabi sa manager. Pagkatapos, tumango ang puting manager at umalis. Inakala ni Ye Fan at ng iba pa na interesado ang prinsipe at titigil na sa pang-aabala, kaya handa na silang magsimulang mag-order ng pagkain. Alam ni Su Qingzhou na marunong kumain si Ye Fan, kaya hiniling niya kay Ye Fan na umorder ng pagkain para sa kanya. Si Ye Fan ay tinanggap din, kinuha ang menu at sinabi sa waiter, Itave de Noid St. Jacques and Parisian de Legumes à la Truffe Fra. She. Pasensya na po, sir, wala na po itong ulam, at wala na po ang puting truffle, nakangiting sabi ng waitress na may paumanhin. Si Su Qingzhou ay nalilito, anong uri ng ulam? Kapag ang mga scallop ay ipinare sa mga gulay at puting truffle, ang lasa ay magaan at masarap, at ito ay masangkop para sa iyo na kainin. Sumimangot si Ye Fan at sinabing, pero walang mga puting truffle. Ano ba, hindi ba ang daming dish na hindi ma-order? Kung gayon, palitan natin ito, wala ng puting truffle, sabi ni Su Qingzhou. Hindi na kailangan pang tingnan ni Ye Fan ang menu, at nagpatuloy sa pagsasabi ng isang string ng enamel, si base na may manipis na hiniwang lili at caviar. Ngunit umiling pa rin ang waiter, pasensya na po sir, naubusan na rin ako ng caviar. Ano? Naramdaman ni Ye Fan na may mali. Kung gayon, ano ang natitira mo? Sabi ng waiter, ang Moselle wine lang mula sa Burgundy producing region ng Rudolph de Oro. Ngumisi si Ye Fan, sinulyapan si Prince Mohamed sa kahon sa loob, inihagis ang menu, at sinabing, sabihin mo lang na lahat ng sangkap mo ay binili ng prinsipe na iyon, tama ba? Ang waiter paumanhin niyang sinabi, Sir, pasensya na po talaga, pero nag-order muna si Prinsipe Mohamed, kaya kailangan din nating magbenta sa kanya. Bakit ganyan ang prinsipe na yan? Masyadong bullying ka. Galit na galit si Su Qingzhou, galit siyang bumangon at sinabing, kung gayon ay hindi natin ito kakainin. Fair na. Hindi inaasahan ni Zing Enji na mangyayari ito, kaya dali-dali siyang humingi ng tawad, Nako, kasalanan ko ang lahat, Mr. Su, dapat talaga hindi na kita dinala rito. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Ye Fan, at sinabi niya, Tara na. Bakit gusto mong pumunta? Kung hindi ka pupunta, bakit hindi ka nalang umupo dito at uminom ng red wine? Malungkot na sinabi ni Su Qingzhou, ako ay isang prinsipe, at nakikipag-usap pa rin ako sa ministro ng komersyo. Alam mo, huwag mong sabihin sa akin, hahanapin mo siya para sa isang teorya. Ngumiti si Ye Fangxi, tumayo, at nagsabi, paano ang prinsipe, na naglakas loob na ay bully ka, paano mo ito makakalimutan? Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.